New York Knicks, dinumina ang San Antonio Spurs. Derek White, grabe ang nilaro para pangunahan ng Spurs. Bago tayo mag-proceed sa ating talakayan ay kindly subscribe my channel first kung hindi ka pa subscriber at pakihit na din ang notification bell para updated ka sa mga video na kagaya nito. Here we go! Binuksan ni Jakob Poeltl ng isang favorite teardrop shot at isang easy 2 ang first quarter at Derek White naman from behind the stripes. Samantala, unti-unting nag-iinit si RJ Barrett sa kanyang shooting from mid-range to rainbow country. Nakakasabay naman ang Spurs from that distance through Lonnie Walker IV, Mac Buckets at D. White. Natapos ang unang yugto, 28 all. Sa second quarter, Knicks grabbed the lead from the opening minutes of the second quarter pero bumawi naman si Jakob sa kanyang reverse layup may kasama pang foul. Tuloy-tuloy ang Knicks sa tres at halos lahat ng players nila ay pumupukol from the parking lot. Pero Mac Buckets to the rescue para sa San Antonio. Dito na din nagsimulang mga labaw si Obi Toppin sa ilalim at nakakakuha ito ng mga garbage points na siyang disaster para sa Spurs. Natapos ang first half, 62-56, Knicks on top. Sa third quarter, buenas pa din sa tres si RJ Barrett at struggling pa din from the field ang Spurs dito. 6-minute mark ng third Q, nagsimula ng umiscore si Julius Randle sa kanyang practice corner 3. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa maging unstoppable at red hot si Randle na kahit anong gawing challenge ni Keita Bates-Diop sa kanya ay ginagawa lang itong sargo sa kanyang mga step back 3-pointers. Natapos ang third quarter, 95-81, Knicks ahead by 14. Sa fourth quarter, patuloy ang paghabol ng Spurs sa pamamagitan ng outside shooting ni DJ at all-around offense ni D. White. Pero sa gitna ng run ng Spurs, ay patuloy naman sa pag-angat ang Knicks. At sa kabila nga nito, lalong dumadami ang umiinit sa New York Knicks. Natapos ang game na ito, 121-109. Knicks wins the game. Bad news para sa Spurs. Yung second unit pa din. Pero this time around ay medyo nag-iba ang mga cast. Pero still ganun pa din. Mas lalo pa nga naging worse. Imagine, si Drew Eubanks na parang pangkompleto lang sa 5. Na halos walang ginawang maganda all throughout na pinasok ito, aside sa kanyang 7 rebounds. Isa pa ay ang offensive flow ng second unit na hindi maaaring asahan talaga ng Spurs 100%. Siguro 40% lang. Another thing is yung turnovers. Special mention, Lonnie Walker, na mapapakamot ka na lang talaga at mapapapikit sa sobrang sama ng nilalaro nito kanina. Need talaga niya na maging matalino sa court at maging consistent. Good news, still, nangangalampag ang 3-point shooting ng Spurs. Kailangan na lamang na ma-maintain ito hanggang fourth quarter. Nakapagtala din ang Spurs ng 30 assists. Good na good ang silver and black sa column na yan every game. Maganda naman ang depensa ng Spurs lalo na sa second half. Actually, nakapagtala pa sila ng 5 steals. Although bumaba ito ng 50% sa kanilang regular output, pero okay pa din naman. Meron din silang 4 total blocks at 43 total rebounds. 13 dyan ay offensive boards. Sa ugly naman, di kayo maniniwala dito. Josh Primo na sobrang tahimik sa game na ito with 0 points, 1 rebound at 2 assists sa loob ng 15 minuto. Isa pa ay si Lonnie Walker na nabanggit ko kanina na masama ang shooting sa game na ito. Sa buong game, kulang ng energy ang San Antonio Spurs. Dahil syempre, ikaw ba naman back-to-back game ang assignment at yung nauna pa ay number 1 sa West. Talagang hirap talaga ang mga bata natin. Kulang pa ang Spurs sa chemistry, lalo na yung second unit na lagi kong binabanggit. Anyway, hindi pinalaro si Tad Young kanina kontra Knicks. Naamoy nyo ba ang naamoy ko? Siya nga pala, may bago tayong video na ginawa about sa trade proposal para kay Tad Young. Kung hindi ka busy ay maaari mong panoorin at ilalagay ko ang link sa itaas ng video ito at sa ibaba ng description. Sa December 10, 9:30 AM Philippine time ay haharapin ng San Antonio Spurs ang Denver Nuggets. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next game.